para medyo maaga tayong makatapos. And mga mens, kung meron pa po tayo no, mga members na i-chat pa po natin, mas maganda i-PM na natin sila. Kasi minsan, di ba pag sa GC, hindi nila nababasa, ganyan, nakakaligtaan, natatabunan. So, maganda po i-PM na natin sila, tawagan natin, i-PM natin ng ano, no, ng solo-solo or individually ma-PM natin sila. Hindi ko maitayo yung isang gadget. Yan. Anyone familiar or sino po dito ang bago pa? 6 months and below, 3 months and below? Aha. I believe si Jenilyn. Ilang months na ba si Jenilyn? Ilang months ka na, Jenilyn? 1 month and ilang weeks pa lang po, Mentor Ah, Vanessa. yun. So, tamang-tama pala to, no? Maganda to, manual. Kasi, actually, hindi lang naman sa mga bago. Kahit sa mga luma na, maganda pa rin na palagi tayong nakaka-attend ng mga trainings. And isa ito, no, sa mga basic na trainings na kailangan nating matutunan, kailangan nating maituro sa mga bago. So kung ikaw matagal ka na, magandang refresher na training mo din ito para if ever no may mga bago kang matutunan, mai-apply mo and mai-cascade mo or kumbaga maipasa mo din sa mga bagong members or kahit sa mga lumang members. So hindi na po ako magpakilala, no? Kilala niyo na naman po ako. So skip ko na lang din yon yung introduction ko. Our topic for tonight's training is Manual 3.0. Yan. Kung mapapansin nyo, 3.0 na to kasi nakailang revisions na po tayo ng manual. Pero if ever gusto nyong balikan yung manual na original manual, pwede naman din. No? Kasi ito ay medyo refined na ito. May mga changes na ginawa dito, in-improve. So, ayan. So, katulad ni mentor ni Jenilyn, no? Nung bago ka, Jenilyn, dumating ka ba dun sa point na parang syempre parang excited ka, no? Pero dumating ka ba dun sa point na parang hindi mo alam kung anong next mong gagawin? Yes po. Tama, no? Parang, okay, na-member ka na, o so tapos, ano nang gagawin ko? Parang gano'n, no? Actually, lahat naman tayo dumaan sa ganyan. Kaya nga maganda sa mga bago, mag-guide natin sila. And eto talaga yung unang-unang training na pwede nating ibagsak or ituro sa mga bagong members, no? Kasi parang pag bago ka, lost ka. Hindi mo alam paano ka mag-start, hindi mo alam ano yung pwede mong gawin, ano yung dapat mong gawin. Paano mo siya gagawin ng tama. So, eto, Manual 3.0, basic lang po ito mga mentors ha. Ito yung isa sa mga pinaka-basic na aaralin natin. So sabi dito, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Tama, no? Kasi dito naman, wala naman ditong pumasok or wala naman ditong naging member na magaling na agad sa una. Or alam na kaagad niya yung gagawin niya. Pero lahat po ng mga top mentors natin, yung mga mentors natin like Mentor Shirley May Sibulan, Mentor Catherine Policarpio, lahat po yan nung nag-join kay I Am Worldwide, hindi rin magagaling yung mga yan. Hindi rin sila, kung ano yung nakikita nyo ngayon, hindi yan katulad dati. No, hindi sila ganyan. Hindi pa sila ganyan nung nag-start sila. So you just have to start to be great. So ito naman po is nadadaan sa practice, sa pag-aaral, yan. So in due time, kapag palagi mo na siyang ginagawa, gumagaling ka na. So yun po yung kailangan nating gawin dito. So pagka naging member ka na po ni I Am Worldwide, ang unang-una po natin na kailangan gawin is to develop our personality. O, what do you mean develop yung personality? Kung sa labas, kung bago ka maging part ni I Am Worldwide, mainitin ulo mo, maigsi ang pasensya mo, suplada ka,
ano tawag dito? Ayun nga, nang iismid ka, nang iirap ka, yung mga ganon. So, dito po kay I am worldwide, kailangan natin siyang matanggal. Yan. Mawawala siya dito kasi kailangan mo maging mabait. So, number one, na kailangan nating baguhin, no, pagkabago na tayo, or yun yung isang bagay na matututunan natin is yung pagiging empty cup. Empty cup meaning, marami kasi ng mga members or marami kasi sa atin na, di ba yung iba, sobrang matatalino, nag-join kay I Am Worldwide, marami na silang alam, marami na silang experiences, professional sila pagdating sa labas. Meron dyan, may mga doktor, may mga engineer, kung ano-anong profession. Ibig sabihin, experiensyado na sila dun sa larangan nila. O kaya magaling magsalita kasi nga matalino. O kaya well-versed, yung mga ganan, no? Magaling siya na makipag-usap. Magaling siya dun sa field na ginagawa niya. Pero once na naging member na po tayo ni I Am Worldwide, kumbaga, isasantabi natin yan. Sasantabi muna natin yan. Kasi, kapag ka full yung cup mo, or puno yung baso mo, hindi ka na makakapag-acquire ng new knowledge, ng mga new learnings na ituturo dito kay I Am Worldwide. So, diyan po pumapasok yung, no, yung maiwasan natin yung kataga na alam ko na yan or yung acne. Kasi dito po kay I Am Worldwide, mas empty cup ka or mas willing ka to absorb yung mga new learnings, mas magiging magaling ka, no, na member or na distributor dito kay I Am Worldwide. Number 2, yan yung yes mentor attitude. So, ako dito, guilty ako dito. So, kayo ba, nangyari ba sa inyo na halimbawa may pinapagawa si mentor, tapos papasok sa isang tenga, lalabas sa isang tenga? Yes, mentor, yes, mentor. Pag may pinagawa sa'yo, yes, ment, yes, ment. Pero, anong ginagawa natin? Wala tayong ginagawa, di ba? Tama, di ba? Guilty tayo dyan. Kasi ako, kahit ako nagdaan ako sa ganyan, na pag sinabihan ka ng mentor mo, o gawin mo to, tawag dito, Jeneline, ikaw muna yung mag-pray. Jeneline, ikaw nang mag-hosting dyan. Mens, hindi ko pa kaya, wag muna ako. Yung mga ganon, di ba, mga mentors. Sa tayo lahat, pinagdaanan natin yan. Yung nahihiya, hindi pa kaya, hindi pa ready. Pero alam nyo po, kapag kasi tinanggihan natin yan, pag hindi natin sinunod yung mentor natin, tayo din ang mawawalan. Bakit? Kasi tayo po yung hindi na tututo. Tayo yung hindi nag-grow. Kasi alam naman natin na lahat ng pinagagawa na sa atin ng mga mentors natin is for our own good din. So kung tayo, may yes mentor tayo, kung ano tayo, no? Kung ano yung nakikita sa atin ng mga members, yun din yung magiging sila ng mga members natin. Kumbaga, kung ano tayo, tayo yung puno. Kung ano tayo as puno, yun din yung magiging bunga. Kaya for us, lalo na kung leader ka na, be a good example, sabi, no? Kumbaga, walk the talk. Kung ano yung mga sinasabi mo, kailangan, yun din yung ginagawa mo para pag nakikita ka ng mga members mo, yun yung gagayahin nila sa'yo. So, kaya, pag yes mentor tayo, asahan nyo po na yung mga members nyo down the line, magiging yes mentor din yan kasi nakikita nila sa iyo bilang leader niya. Ayan po. Okay, number 3 po, GLLLA. So, good learning, listening, and lecturing attitude. So, mga mens, itong good learning, hindi ko na siya masyadong i-explain sa inyo. Kumbaga, basically, kailangan siya, magaling kang mag-aral or inaaral mo. Like mga trainings, mga mentorings, yung mga even yung mga meetings nga may matututunan ka din dyan. And listening, yan, magaling kang makinig. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi ng mga mentors, lahat ng mga naririnig mo sa mga mentorings na
a-apply mo yan or na-absorb mo yan. Yan po, no? Magaling kang makinig. Pag magaling kang makinig, ibig sabihin, kumbaga, ano ka lang, tahimik ka lang, hinahayaan mo yung speaker or yung kausap mo na siya yung nagsasalita at ikaw, ina-absorb mo yung bawat sinasabi niya. Okay. Lecturing, ito po yung isang tawag dito, maganda or kailangan din na meron tayo yung lecturing attitude. Ibig sabihin po nito, lecturing, halimbawa, pag pinagsasabihan ka na ng mentor mo, oy, tawag dito, Christian, napapansin ko parang ano na, napapadalas na yung pagpipickleball mo. Joke lang. Christian, napapadalas na yata yung pagpipickleball mo. Hindi na kita nakikita na namumrospect, na nagpa-flyering, yung mga ganyan. O kaya, um, tawag dito, o Lance, napapansin ko, napapadalas na yung ano mo, napapadalas na yung pag ni-Netflix mo. Yan. Hindi ko na nakikita na uma-attend ka ng trainings, nawawala ka na, nawawala ka na sa eksena, yung mga ganan. So pag pinagsabihan ka ng mentor mo ng ganyan, learn to accept. Yan, accept and change. Kumbaga baguhin natin kung ano yung sinasabi sa atin. Kumbaga hindi tayo yung magtatanim ng sama ng loob kapag napagsabihan tayo ng mga mentors natin. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, wala namang ituturo, walang sasabihin ang mentor natin na ikakasama natin. So kung minsan valid naman no na may halimbawa na-hurt ka sa mga sinasabi ng mentor mo, ayan. Pero might as well, kung baga, pag nakaramdam ka ng ganon, sabihin mo lang din, no? Sabihin mo, kumbaga magkaroon kayo ng open communication para walang samaan ng loob. Yan. Kasi very important po yan sa pagbibuild ng relationship, ng communication natin with our mentors and with our downlines din, no? With our team. Yung magkaroon ng open communication and yung maging open pagdating sa mga mistakes na sinasabi sa atin. Okay, number 4, learn the business fast. What do you mean by learn the business fast? Ibig sabihin po, learn and share the fastest way you can. So pag naging member ka na, attendan mo lahat ng trainings and kung ano yung mga bago mong natututunan, no, from the trainings, kailangan po yon ay naipapasa mo agad sa mga members mo. Mas mabilis kang magpasa ng mga bagong learnings, ng mga knowledge, mas mabilis yung pag-grow ng grupo mo. Yan, mas mabilis kasi mas mabilis silang natututo din. No, hindi lang ikaw yung hindi lang ikaw yung natututo, hindi lang ikaw yung nakakapag-acquire ng knowledge, kung hindi yung mga members mo din. Tandaan po natin no mga mens, ang paglaki ng grupo mo ay depende sa kung gaano kang kabilis na mag-duplicate. So kung naituturo mo lahat ng alam mo sa mga members mo, mas mabilis kayong matututo, mas mabilis kayong makakagalaw. No, mas mabilis ninyong magagawa yung negosyo ng tama at saka ng mabilis kasi lahat kayo maalam. So power of now. Ito, no, medyo guilty tayo dito, no, yung power of now. Kasi minsan nag-aano tayo yung tinatawag na procrastination. Minsan, tinatamad ka, ayaw mo pang kumilos. Pagka meron din ano, no, bawa may naisip kang idea. Oh, instead of parang ano to, related to dun sa save notes, no? May naisip kang idea, hindi mo agad isinulat, hindi mo agad in-apply. So, halimbawa may pinagawa sa'yo yung mentor. Oh, tawag dito, Jenilyn. Pwede bang yung poster natin i-cascade mo agad sa mga members mo. Oh. Pero hindi mo ginawa, no. So hindi siya power of now. Power of now meaning, let's say sa mga GC po natin, yung mga top mentors
magpasa yan ng information sa GC natin. So, power of now. Kapag nakita mo na, i-forward mo na agad sa mga sub-team GC. So, wag ka na mag-intay ng top mentor pa or upper mentor mo na siya yung magpapasa. Magkaroon din tayo ng initiative, no, na gawin yon. Power of now po. So, ink is better than think. Yan, related yan dun sa save notes. No? Na kapag, wait lang po. Na kapag meron tayong mga ideas, meron tayong mga bagong learnings, meron tayong mga bagong nakuha na knowledge. No, dun, let's say sa mga kausap natin, may idea na pumasok sa isip natin. Let us learn to save notes, no? Ilagay natin 'yan somewhere kung hindi ka mahilig magsulat sa notebook or sa papel. Kung medyo techie ka, o ilagay mo sa notes ng cellphone mo. Basta anywhere na makikita mo uli siya, pwede mo siyang balikan. Kasi ink is better than think. Merong mga times, madalas may mga times na nakakalimutan natin kung ano man yung mga idea na pumapasok sa atin. Pero once na ako, ako dito, nakaka-relate ako dito kasi makakalimutin ako, pero once na yung isang bagay, let's say naisulat ko siya sa papel or naisulat ko siya somewhere, kahit hindi ko na i-remind uli yung sarili ko, ang naaalala ko, may isinulat ako. Yung gano'n, naaalala ko na naisulat ko siya, kaya hindi ko na nakakalimutan. So, yun. So, effective sa akin yung gano'n. So, mga mentors, gawin din po natin yun, no? Kasi very, siya, yun, makakatulong din yun sa pagmamanage natin, ng time natin. Kung lahat nakasulat, mas mabilis natin yung babalikan, mas mabilis natin magagawa yung mga task na gagawin din natin, no? And then yung mga IBP, ito regular naman po ito. Sa FEARS, meron tayong Monday to Wednesday ng 9 p.m. IBP. Meron po tayong mga trainings sa I Am Worldwide every day from Monday to Saturday. May trainings tayo dyan ng 8 p.m. And then dito sa atin, sa Team Optimum, every Wednesday naman tayo. No? 8 p.m. din po yan. Mentoring. So, ito, pa-mentor kayo sa mga upper mentor nyo. Pwede kayong magpa-mentor sa mga cross-line mentors, kung sino sa tingin nyo yung makakatulong sa inyo. Okay? Let's say, alam nyo magaling sa ganito si mentor si mentor A, magaling sa ganito. So, sa kanya kayo magpaturo. Sa kanya kayo magpa-mentoring. O si mentor B, magaling naman sa ganito. Sa kanya ka magpaturo. So, ang mga mentors naman po natin dito, very much willing naman yan to share their knowledge. No? Very open tayo pagdating sa cross-lining. So, wala pong problema dyan. You just have to ask the upper mentors. And then read the Law of Leverage book. Yan, kung meron po kayong time, pagkakataon, no, nabasahin yung Law of Leverage book, maganda po yan. No, diyan kayo matututo din talaga kung papaano yung mai-apply nyo yan, kung papaano natin gawin yung negosyo natin kay I Am Worldwide. And lastly, be active on your groups, group chat, and company activities. Ito mga mens, very important po ito. Okay? Kasi po, yung mga group chat po natin, nandyan lahat ng information. So, kung ikaw, hindi ka active sa group chat natin, papag-iiwanan ka. Di ba? Dito po sa I Am Worldwide, nung pinamember tayo, kaninong pangalan ang nakaregister? Ang nakalagay sa online account natin. Di ba pangalan din natin? So, ibig sabihin po, negosyo mo si I Am Worldwide. Negosyo mo to. So, kung ikaw hindi ka active sa mga group chat, hindi ka nagpaparamdam, hindi ka nagpapakita sa mga events, sa mga activities ng company or ng team, no, parang pinabayaan mo na din yung iyong negosyo. Okay? So, ugaliin natin mga mens, no, na maging active tayo sa mga GC, sa company events. And eto nga, no, may parating tayo na company event from Team Blast sa August 29. So, kontakin nyo na po yung mga upper mentor nyo kasi baka makahabol pa kayo. No? Pwede pang humabol sa tickets.
Ayan. What to do next? Yeah, medyo mabilis naman na tayo. What to do next? Ano bang kailangan ng gawin? So, syempre, set goals. Bakit natin kailangan mag-set ng goals? Because it gives you direction. No? Pagka meron kang goals, excited ka na gumising sa umaga kasi alam mo na marami kang gagawin. May mga nakaschedule ka na gagawin. Na-feel nyo na ba or naranasan nyo na ba mga mens yung pagising mo sa umaga, let's say nagising ka ng 8 a.m. Alam mo, wala kang schedule, wala kang talk, wala kang mentoring, wala kang Zoom meeting, walang kahit na ano. So dahil 8 a.m. pa lang, maaga pa, o sige, tulog ka muna uli. So after no, natulog ka, nagising ka uli, 10 a.m. Pero dahil wala kang antok, wala ka nakaschedule ng araw na yon, tutulog ka lang uli. So mamukat-mukat mo, no, nagising ka, nagising ka, hapon na. So lumipas na yung buong maghapon na walang nangyari sa araw mo. Okay, mga mentor. So it is very important po no na meron tayong mga goals, meron tayong tina-target every day. Kasi ito yung magmo-motivate sa atin. Ito yung mag-i-inspire sa atin. And when you are inspired, when you are doing something, no, nakikita po yan ng mga downlines natin. So, pag nakikita yan ng mga downlines natin, sila din mamomotivate at gagayahin tayo. Kaya nga sabi ko kanina, 'di ba? Kung ano yung puno, siya rin yung magiging bunga. So kung ano yung gusto mong maging ng team mo, kailangan sa'yo pa lang makita na agad 'yon. So walk the talk, be an example for your team. Okay po. Nakakasunod po ba mga mentors? Can you type po? Can you type 1 kung nakakasunod po sa training? Kung meron may mga tanong, i-chat nyo lang po dyan. Ayan po. 1, yan. Mentor Aliyah, Mentor Eliazar. Grabe no, nakakatuwa. 15 na tayo. Parang madalas ano lang tayo, 10, ganan. Pero ngayon naka-15 na tayo. Ayan. Congratulations sa ating lahat. Ayan po. 111, nakikita ko mga 11. Sana ba? Where is my chat here? Ayan, 111. Mentor Nora, Mentor Lance, Mel, Jenny Lee, Mentor Eliasar, Mentor Aliyah. Ayan, nag-type sila ng 1. Okay po. Yan, sunod na tayo. Ano ba yung mga set of goals na ita-target natin once we become a member po ni I Am Worldwide? So, syempre, sino po ba dito ang naka-copper package ngayon? Can you type? Or naka-associate package po. Yan. Sino dito ang naka-associate package? Ibig sabihin, either copper, bronze, or silver package. Yan. Yan, si Jenny Lynn. Anong package ni Jenny Lynn? Copper? Copper, yan. Si Mentor Lance, anong package ni Mentor Lance? Silver ba to, si Mentor Lance? Sabi ng upper mentor niya, silver daw. Nakita ko. Sila lang dalawa ang ano. Mentor Christian, silver. Silver package. Ayan, silver din si Mentor Christian. Ayan po. So, yan mga mentors, no? Kapag po naging member kayo ni I Am Worldwide at nag-start kayo sa Silver Nation, nag-start kayo sa associate package, ang first na goal, magiging goal po natin is maging executive account holder tayo. Or either pwede yan magra-rank up ka or mag-a-upgrade ka. So magkaiba po yan pag rank up, ibig sabihin magpapasok ka ng tao or magdi-DR ka. No, so bawat packages po meron yang certain quantity kung ilang bilang na kailangan mong ipasok within a month para ma-qualify ka sa next na package. Pero if ever po naman gusto mo mag-upgrade ka na lang, so babayaran nyo lang yung balanse. Let's say from copper to gold. Hindi, copper to silver. Yan. So kung from copper to silver, ang copper is 5.6, ang silver ay 16.8.
So magdadagdag lang kayo ng 11,200 para maging silver account holder na kayo. So ganun po yung upgrade natin. So bawat packages po 'yan, merong certain amount, no? May ano 'yan, may computation 'yan kung magkano yung idadagdag mo for you to upgrade. So ang first goal natin is for you to tawag dito, for you to be an executive account holder. Maging gold package ka. So tayo mga mentors, no, we are allowed, no, to upgrade up to 2 times lang po sa loob ng isang taon. From the time or from the date na naging member ka up to bibilang yan ng 1 year, a day before ka mag 1 year kay I Am Worldwide. Yun lang po yung allotted time for you to upgrade. Hanggang 2 beses lang po siya. Pag lumagpas ka na ng 1 year, hindi ka na po magiging or hindi ka na pwedeng makapag-upgrade. Okay? So meron tayo diyan no, meron tayo diyan na nakapag-upgrade na habol, naging Jade package na. Yan. Yung aking DR, si Mentor Eliazar. Ayan. So nakapag-upgrade siya sa Jade package bago mag-lapse ang kanyang account or ang kanyang package before. Yan. So yun yung number 1 po na ano natin, na goal natin. Bakit kailangan mag-upgrade ka to executive package? Kasi po, yung mga benefits na makukuha mo is higher. Yung potential income is higher if you are an executive package holder. As well as, katulad po ngayon, yung mga products natin, no? Depende na siya sa package na hawak mo kung magkanong discount ang makukuha mo. So if you are a gold package holder, 50%, no, ang magiging discount mo dun sa mga products natin like yung barley gummy, 50% yan. Yung barley pouch, 50% din po yan. At saka yung ating toothpaste. So magdidepend na sa package mo kung gaano kalaki yung magiging discount mo. Number 2, syempre kapag nakapag-upgrade ka na or nakapag-rank up ka na into gold package, ang next na goal mo naman is to become a mover. Oh. Mentor Vanessa, ano ibig sabihin mo ng mover? Ibig sabihin po, kailangan meron kang ma-DR na isa sa left mo at isa sa right. Okay? Paano po masasabi na mover na ako? Ano yung mga packages na kailangan kong ipasok? Okay? Kapag po kayo ay naka-copper package, any package na maipasok po ninyo or ma-DR ninyo, pasok yan. Magiging mover ka. Isa sa left, isa sa right. Pwedeng isang copper sa left, isang copper sa right, pasok ka. Ganon din po ang bronze. Okay? Pag silver naman po, ang minimum na kailangan mong maipasok is from copper to silver din. Okay? Sabi-sabihin, any package, no? Pero pag gold ka na, ang minimum package na kailangan mong maipa-member or ma-DR, dapat po ay silver. Okay? So, copper pala, copper. Bronze pala ba yan? Bronze pala yan. So, sa gold package, ang minimum na package na kailangan mo maipasok is bronze. Yan, bronze package. May sabihin, paano pag yung first DR ko copper, yung second DR ko bronze? May sabihin po, kailangan mo pa uling magpasok ng isa pang DR na either bronze, silver, or gold man yan para maging mover ka na. So, ito po yung chart natin dyan, no? Pagka platinum, ang minimum kailangan gold package ang maipasok mo. And for jade, minimum mo is platinum or jade. Okay po. Mga mens, pag meron po kayong hindi maintindihan, pwede po kayong magtanong dito, pwede rin po kayong mag-ask sa mga upper mentor. Okay po. Number 3, be a mover maker. Ano naman yan, mover maker? Ibig sabihin po, no, di ba meron ka nang ipinasok na 2 tao, naging mover ka na.
Ngayon, yung dalawang DR mo po na yon, tutulungan mo naman sila na maging mover din. So, yung DR mo na yon, kailangan meron din silang maipapasok na dalawa nila. So, isa sa left, isa sa right. Okay? Pag nangyari po yun, pag sila naging mover na din, ibig sabihin, magiging mover, tatawag na sa'yo, mover maker. Yan. Kasi meron ka nang natulungan sa ilalim mo na mag-mover din. Okay po? Yan. So, meron ka ng dalawa, di ba? May DR ka ng dalawa. Ang next mong kailangan gawin is makapag-DR ka ng ikatlo. Yan. Ikatlong DR mo. Kasi po, sa third direct referral mo, doon na maa-activate yung ating infinity bonus. Yan. Yung infinity bonus naman po, percentage yan, no? Depende sa package natin kung magkano yung amount na makukuha natin na bonus for the infinity. So, magsisimula po yan sa sa third direct referral. Okay po? Yan. Ibig sabihin, mula sa third direct referral mo, lahat ng first two nila, meron kang infinity bonus na makukuha. Okay po? Yan. Nasusundan po ba? Nasusundan ba? Can you type 2 po kung nasusundan? Mentor Aliyah, okay po. Mentor Nora, Mentor Eliazar, Jenny Lynn, si Ate Mel. Sure po ha, sure Jenny Lynn. Kasi ang alam kong bago dito si Ate Mel, si Jenny Lynn. Yan. Yan, sila yung mga bago. So, just to make sure lang po ha, pwede po kayong magtanong. Hindi po masamang magtanong. Hindi rin po nakakahiya kung sakaling sabihin nyo na hindi nyo po naiintindihan. Para maulit ko po. Okay po? Yan. Kasi mas maganda mga mens, maintindihan nyo talaga to. Kasi ito yung kitaan natin dito kay I Am Worldwide. So pag mas maiintindihan mo siya, mas magagawa mo ng tama yung negosyo natin. Okay. Number 4. Yan. Di ba? Naka-gold package tayo. Meron na tayong dalawa nung una. Naging mover na tayo. Nakapag-direct tayo ng 3. No? Meron na tayong infinity bonus. Ngayon po, punta na tayo dun sa 4th direct referral mo. Ibig sabihin, pag nandun ka na sa ika-4th direct referral mo, dito mo na maa-avail, dito mo na makukuha yung just for you bonus, which is 40,000. So, 40,000 ito. Ito po ay, ang maganda kasi nito pag naka-gold ka, meron kang infinite or unlimited, no, na just for you bonus. So, magiging ano na siya sa'yo, magiging open na. Kumbaga ano na siya, anytime, pwede mo na siyang makuha. Depende na lang sa'yo kung papaano at kung ganong kadalas mo siyang gustong makuha. Yan. So mag-o-open na yan ng doors for a lot of just for you bonuses, no? Pag naka-4 ka na. Kumbaga doon ka na ma-excite eh. Yan. So pag nagawa mo na 'yon, no, na-hit mo na yung first just for you bonus mo. Syempre, number 6 natin, non-stop DR. Non-stop DR and mentoring. Syempre kasi hindi tayo titigil na mag-DR. Kasi sabi nga no, quantity first before quality. No, bago natin mahanap yung mga agila natin, bago natin mahanap yung mga leaders talaga natin na magstay sa team, kailangan marami ka muna talagang na DR. So, hindi pa lalabas kasi agad yung agila mo kung kokonti lang yung na DR mo. So, kaya sinasabi po dito, non-stop talaga yung pagdi-DR natin and syempre yung mentoring. Always, no, kailangan mag-learn pa rin tayo, magpa-mentor pa rin tayo. Yan, kailangan matuto pa din tayo. Okay po. Para kapag dumating yung mga tamang tao sa grupo mo, yung mga leaders mo, no, alam mo kung paano silang mahahandle. Kasi dahil uma-attend ka lagi ng mga mentorings, alam mo siya kung paanong gawin.
Okay? So, magagawa mo silang ma-handle ng tama. And once you do that, no, on your first month, you can also hit na yung sapphire rank natin, no? So, ito, pag nag-hit ka kasi nung sapphire, ng ranking, kasi the company is rank-based. So, kung gusto mong lumaki yung income potential mo, mag-hit ka ng mga rankings. So, mag-a-upgrade ka, i-upgrade mo yung sarili mo by hitting yung mga elite executive ranks po natin. And then, syempre, once na na-hit mo na yung elite executive ranks na ganan, sabay mo na rin i-hit yung mga team and company incentives. Ayan. So, yan po yung step by step, no, ng pag-goal na pwede nating i-apply sa mga new members natin para at least meron silang direction kung papaano nilang gagawin si I Am Worldwide. Okay po. Yan. So, mga do's and don'ts naman po. Eto na siya. Sa pag-i-invite. So, kapag bago ka pa lang, mag-i-invite ka, hindi mo pa alam kung paano yung gagawin mo, no? Build curiosity ka lang muna sa FB. Syempre, ang una mong i-invite is yung mga pinakamalalapit sa'yo, no? 2 to 4 closest friends mo. Why? Kasi po, itong mga tao na ito yung mga tao po na nakapag-build ka na ng trust. Kumbaga matagal mo na sila kasing kakilala. So kung ikaw, kilala ka nila as ganitong klase ng tao, mapagkakatiwalaan, mas madali mo silang ma-i-invite, mas madali mo silang ma-sharean nung opportunity or nung product natin. Madali mo silang ma-prospect. So, focus on warm network muna. Yan yung sinasabi dito, no? Sa inviting, meron tayong mga different approaches. So, syempre, pag bago ka, ito, very important na alam mo kung paano yung approach na gagamitin mo. So, sa iba't ibang klase ng tao or iba't ibang klase ng prospect mo. We have business approach or business owner approach, yung product or health approach, employee approach, or yung third party approach. So, first, yung business owner approach, no? Pag business owner, yung kausap po ninyo, ang tatlong bagay lang ang importante sa mga business owner. Okay po. So, kailangan straight to the point tayo, pakikipag-usap sa kanila. Tatlong bagay lang. Magkano yung ilalabas na puhunan? Magkano yung kikitain? At ganong katagal bago ko mabawi yung pinuhunan ko? Or ganong katagal bago ako mag-ROI? So, yun lang po. Yun lang yung tatlong very important na questions ng mga business owner na kailangan nating masagot. So, no need na mag-elaborate, mag-IBP, yung ganito, ganyan, yung iano mo yung benefits ng barley. Hindi na siya kailangan. Pero actually, there are times na may mga business owner dahil sobrang, alam mo yun, pag sobrang dami na nilang pera, sobrang yaman na nila, hindi na sila, kumbaga, baliwala na sa kanila kung ano man yung kitaan dito kay I Am Worldwide, but mas importante sa kanila yung pagdating sa health. Yan. May mga business owner na mas mas inclined, mas interested sila sa product. So pwede nyo silang latagan ng product. Pakita mo sa kanila. Very important dito mga mentors na meron tayong mga nakasave sa cellphone natin ng mga pictures, like bawa mga ambassadors natin like Piolo Pascual, nandiyan sila Marian Rivera, si Alden Richards. Meron tayong mga nakasave sa cellphone natin na pwede nating ipakita sa mga prospect natin. O, ito po yung mga ambassadors namin. No, even sila mga artista na kumikita ng malaki pero ginagawa si I Am Worldwide. So, pwede po yung mga ganun. May mga magtatanong din po dyan, no, if maka-encounter kayo kung may magtanong sa inyo, networking ba to? Okay. So, pag tinanong po kayo ng ganun,
Huwag niyo pong sasabihin na, ay, hindi po ito networking. So, nagsinungaling ka na pagka ginawa mo yon. So, sabihin mo, yes po, networking ito, pero iba po ito sa alam ninyo or the usual na networking na alam nyo. No? Iba ito doon. Yun po yung sasabihin po ninyo. Okay? And then, syempre, i-elaborate mo na lang ano yung pagkakaiba niya, ganito, ganyan. So, number 3, ito, scenario 3. So, ito, ang importante lang po dito, meron kayo laging naipapakita, no? To make it credible na yung negosyong ginagawa nyo is credible siya, legit siya. So, ang maganda po pagka ganyan, mga business owner, yung malalaking tao din, yung ipapakita ninyo ng mga pictures. Like, ayun nga, yung mga artista na ginagawa yung business o kaya mga business owner din, mga malalaking negosyante na ginagawa din ang I am worldwide. Tapos kung health product naman, health approach, yan, kung straight to the point din. So kung health approach ang gusto, edi pakita nyo din kung sino yung mga ambassadors natin na umiinom ng barley, like Heart Evangelista, like Robin Padilla, di ba? Like Alden Richards. So kailangan lang po, mentors, meron kayo laging nakasave sa cellphone po para mabilis habang makikausap kayo. Hindi yung magbabrowse pa kayo, sa search pa kayo sa FB, no, na para may maipakita kayo. The more na tumatagal kayo, no, mas nawawala ng gana yung inyong mga prospect. Okay po. Number 3, yung employee approach. Eto pag mga employee, ayaw naman nila ng mga term na business, yung ganan. Kasi ang mindset nila pag sinabi mong baka gusto mong mag-business, ang mindset nila diyan gastos. Oh, pag employee, ang kailangan ng mga 'yan ay racket. So, ang approach mo racket, bro. Tawag dito, bro, baka gusto mo lang, no? Baka gusto mo, meron ako ditong racket na alam ko na makakatulong sa'yo. Kung gusto mo, pwede kitang isama dito. Yan. Or kaya gusto mo ba ng extrang income kasi meron akong alam dito. Pwede tayong kumita. Yung mga ganun approach po ang sasabihin natin. So no to kidnap approach. Ayan. Case to case basis. Bakit? Kasi pwede mo namang kidnapin. Ayan. Pwede applicable naman siya kung kilalang kilala mo yung tao or talagang friendship mo talaga, no. Pwede mo yung kidnapin. Sabihin mo lang, sis, sumama naman ako, kakain lang ako. Tapos doon pala sa kakainan mo, meron pala magpe-present doon. Yung mga ganon. Pwede siya kung kakilala mo yung i-invite mo. Pero kung stranger yan, no, kung hindi mo naman talaga kakilala, wag niyong i-kidnapin. Wag mo sasabihin na, hindi, kape lang tayo. Kape lang. Walang ano-ano to. Pero yun pala, dadalhin mo na sa kung saan na magkakaroon na pala ng mga seminar. Meron po akong member na ganyan, nakidnap siya. Nakidnap siya. Nandyan ba si Mentor Emily? Yeah. Kasi si Mentor Emily po yun, no? Nakidnap siya before ng front row. So, inis na inis siya, no? Kasi ang tagal-tagal niya, kinorner siya, inilagay sa kwarto na hindi na siya makalabas. So, ganun. Pagka hindi mo kakilala, yung ikikidnap mo, talagang magagalit yon. So, iyon po. Third party approach. Ito, very effective to sa ibang tao. Like, may mga, lalo na yung mga Pilipino, no, ayaw natin ng binibentahan tayo. Yung, di ba pag sa SM, let's say, meron tayong madadaanan, pag meron palang papalapit na mga sales lady, sales boy, ganyan, lumalayo na agad tayo kasi ayaw natin na aalukan tayo. So, ganun din dito. So, may mga times na effective ito, gamit ka ng third party approach, ang sasabihin mo lang, uy sis, bro,
Meron kasi akong alam na ano, na pwedeng maging racket. Baka naman may kakilala ka na gusto din ng extrang income. Baka may kakilala ka na gustong kumita ng extra. Every ano lang to, every weekend lang. Yung tipong gano'n, no? Yan. So, ganun yung magiging approach mo. Although, ang tina-target mo naman talaga is yung kausap mo. Pero ang sinasabi mo, baka may kakilala ka. Baka meron kang alam na interested sa extrang income or baka meron kang kakilala na gusto ng racket. Yung mga ganyan. So, pwede nyo pong maging gamitin yon. Yan. Ito sa scheduling. Ayan. Nakakati yung ilong ko. Anong ibig sabihin mo pag nakangati yung ilong? Kakapera ba ako? Ayan, sa scheduling naman po tayo. Ayan, malinaw pa ba ako? Malinaw ba yung dating ko? Nasaan si Mentor Christian? Mens, malinaw pa ba yung dating ko? Okay daw, sabi ni Mentor Aliyah. Thank you, Mentor Aliyah. Yan, sa scheduling, mga mentors, no, ito, very important din po ito, no, lalo na kung yung mentor na hihingian nyo po ng schedule ay very busy. So, as much as possible, mag-schedule tayo. Hindi lang to sa hindi lang to sa IBP, hindi lang po ito sa mentoring, hindi lang din ito pagdating sa mga meet and greet, no. Any schedule po na gusto nyong i-schedule sa mga upper or top mentors, schedule kayo at least 1 to 2 days. Pero mga mensa, don't take it literally na ganon. So, syempre, depende yan, case to case basis yan. Kasi kung yun namang upper mentor mo, hindi pa naman ganun kadami yung mga schedule niya, pwede yan kahit within the day. Kung halimbawa, mens, available ka ba today? Kasi ngayon lang available yung prospect ko. 4 p.m. daw siya. Let's say, nagsabi ka mga 9 a.m. 4 p.m. daw siya available lang kasi meant pwede ka ba? So pagka ganun, kung wala naman tayong mga schedule, i-accept na natin, no? Pero pag ang kausap naman natin is mga top mentor na natin, kailangan i-consider natin to yung 1 to 2 days kasi hindi natin alam kung ganong kabisi ang mga yan. So, pag magpapaschedule tayo, ito mga mens, importante to, yung message format. Kailangan po, bago tayo magpa-schedule sa top mentor, ma-provide na natin ito. Full name ng prospect, ano yung background niya, date and time, kung kailan yung schedule, saan yung venue, or kung Zoom man yan, kailan yung Zoom meeting. And kung meron ng idea yung prospect mo, alam niya na ba yung barley, may idea na ba siya pagdating sa complan, or totally wala, yan. Mga mens, meron lang akong tip sa inyo, no. Pagka kasi po kami sa Team Pearl, nagpapa-schedule kami. Yan. Ito alam na alam po to ng mga team members ko, nila Mentor Alex, no. Pagdating sa background, ano po 'yan? Na hihimay talaga namin 'yan. Kumbaga detalyado talaga. Hindi lang siya basta, let's say, ang background ng tao is teacher. Hindi lang siya basta ganun. Umaabot kami sa point na, syempre tinatanong namin kung may sakit ba or wala yung tao, ano ba yung interest nito, meron ba tong asawa, may anak, ano yung other sources of income. Kumbaga nahihimay namin siya para pagdating dun sa IBP schedule na namin, para pagdating dun sa closing, alam na kaagad namin kung paano i-close deal yung tao. Okay po. So yun din yung binibigay namin na format or na details sa mga top mentors. So yun po, tip ko lang din yun para mas madali, no, hindi kayo nagkakagulatan sa IBP itself. And then confirm a day and on the day before the meeting. Ito mga mens, ano po ito, no? Responsibility natin ito na kailangan i-inform lagi natin yung top mentor or yung mentor natin kung kanino tayo nagpapaschedule. I-inform natin lagi na, mens, remind ko lang po kayo yung schedule po natin on Friday 4 p.m. po. Yan, see you. So mga ganun lang, mens, no, para ma-remind si mentor na tuloy
yung inyong meeting. And also on the day itself ng meeting nyo, you have to really, kumbaga, inform yung mentor. Kasi kapag hindi nag-inform, alangan naman mens, nakakahiya naman sa upper mentor, sa top mentor natin. Sila pa yung magtatanong, tuloy ba yung meeting mamaya? 'Di ba? Nakakahiya. So tayo, let us be responsible na i-inform na agad sila kaysa yung babalikan nila tayo. Okay po. Ito mga official schedule ng IBP, nabanggit ko na to kanina, no? Yan. Invite on a neutral ground. Ito pag nag-i-invite po tayo, yan. As much as possible, coffee shop, no? As much as possible, iwasan natin yung sa bahay. Kasi pag sa bahay, territory ng client yan, ng prospect yan. So maraming distraction dyan. Pwedeng may anak, may mga alagang hayop, aso na maingay. Pwedeng nandyan yung family or mga anak na tatawag ng tatawag, di ba? So hindi makaka-concentrate yung prospect po ninyo. So mas maganda sa coffee shop. Tapos pag sa coffee shop po, no, mga mentors, um, kailangan bago dumating yung top mentor, kayo na yung mauna, at least 30 minutes, no? Ako guilty ako dito kasi madalas um yung mga IBP ko sa malayong lugar. So ano ko tawag dito, dumadating ako doon on the dot, no? Hindi 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 tawag dito? Hindi 30 minutes before the time. So dapat 30 minutes before the time nandoon na. Nandoon na yung client, nandoon na um yung tawag dito, yung nag-invite. Ayan po. So bakit kailangan maaga? Siyempre kailangan makapag-build muna kasi ng rapport, no, doon sa client. And then yung sitting arrangement, yung yan, may nag-inquire. Dinig po ba yung sound? Nadinig ba yung ano? May nag-inquire. So, kailangan po yung sitting arrangement, yung client mo nakaharap sa pader, no? Para hindi siya madidistract ng mga naglalakad sa likod or kung sino mang mga tao sa likod na dumadaan. So, kailangan po nasa corner tapos nakaharap siya sa pader para ang focus niya ay sa nagpe-present lang. Okay po? Yan. So, iwasan din natin sa restaurant kasi sa restaurant maingay. At saka ang magiging focus ng client ay yung pagkain. Yan po. ABC rule and T-up. Ito yung katulad ng ginawa ni Mentor Christian po kanina, no, nung ipinakilala niya ako. Pero pagka mag-IBP po tayo, no, keep it short and simple. Ayan, may mga techniques na ginagawa dyan. Kung minsan, bulungan mo yung client mo. Habang nagkakwentuhan kayo, no, tapos bigla mo siyang bubulungan pag nandiyan na yung mentor mo. Pre, yan yung kinukwento ko sa'yo kanina. Yung may Mazda MX-5, yung mga ganan. So, bubulungan mo siya. Tawag dito, konti lang yung sasabihin mo, pero yung magkakaroon talaga ng impact dun sa tao. Let's say yung kausap mo, alam mo, mahilig sa sports car. Oh. Tapos yung in-invite mong mentor, syempre may sports car. So yun yung banggitin mo sa kanya. Uy, yan yung sinasabi ko sa iyo na tumutulong sa akin. Naka-sports car na siya ngayon, pero dati mekaniko lang yan dati, pero ngayon naka-sports car na, may sarili ng sports car. Yung mga ganon. So, i-tee up nyo po yung mentor habang wala pa siya. Wag yung kapag nandyan na yung top mentor. And wag nyo din pong iti-tee up yung client nyo kay mentor. Kasi kumbaga mawawala ng value. Ang kailangan nating maiparamdam sa client is kung gaano tayong ka-grateful, kung gaano ka-valuable na nagpunta dyan yung top mentor to explain, no? Kailangan maramdaman ng client kung gaano natin vina-value yung top mentor natin. Okay po.
And during the presentation, ito na whether Zoom man yan or offline na presentation ang gagawin. Okay, set up home office, ayan. Ano naman yan? Basic na yan, no? Turn on your camera. So, kailangan kasi nakikita ka nung client. Always mute your mic. So, kung meron man nasabi yung mentor mo na parang medyo nagduda ka, anuhan mo lang, tahimik ka lang, no? Wag mong basta dun sasabihin sa kanya, Mens, di ba kapag ka ganito ganyan, okay? So, mababawasan yung credibility ninyong dalawa. Be active on chat when the speaker asks, answer, and agree. Listen and focus, use the power of nodding. So kapag nagpe-present yung mentor mo or kung sino man na na-invite mo dyan for presentation, mag-nod ka lang kung nag-agree ka dun sa mga sinasabi niya. Okay? So nakikita naman yan ng client eh. Bawal humiga or iwasan natin yung humiga at yung kung ano-ano yung ginagawa, yung patayo-tayo o kaya pag nagse-cellphone ka, kita po yan sa camera. 'Di ba? Pag meron kang ibang ginagawa, kita yan sa camera. Pag nakatungo ka, kita yan sa camera. So ibig sabihin, alam ng speaker na hindi ka nakikinig. Okay. Don't eat during the presentation, syempre po, kasi nakakahiya, 'di ba? Parang nakakabastos para doon sa nag-speak. Tapos may client ka pa. So, iwasan po natin yung ganun. Don't leave during the presentation. So, kung bago mag-start ang presentation, umihi ka na, gawin mo na yung mga kailangan mong gawin. So, during the presentation, para hindi mo na kailangan na umalis-alis. Ayan, don't use your phone while your mentor is presenting. Mag-nod ka lang. Yan, iwasan mo mag-cellphone kasi pag nakikita po yan ng client, ibig sabihin nawawala yung interest din niya. Okay po. Don't ask questions while mentor is presenting. Okay, kaya nga pagka nalito ka, ay parang iba yung sinabi ng mentor ko. Wag ka magbabatin. At sasabihin mo, men, di ba ganito yun? Men, di ba? Oh, ano yon? No, no, it's a big no-no po yon. Okay? And for closing part naman, be confident. Ayan. Okay lang kahit hindi ka pa masyadong magaling, okay lang kahit hindi ka pa ganun ka bihasa. Pero kapag confident ka kasi, nakikita agad yan ng client mo na parang alam mo yung sinasabi mo. Okay? Pag hindi ka confident, ay magba-back down yung client mo diyan kasi parang magjo-join ba ako dito? Parang hindi naman niya alam kung anong ginagawa niya. Ganun po siya. Pero kung confident ka, makikita yan or mararamdaman yan sa boses mo. You have the key to get their dreams o ang kailangan po ay maramdaman ng client mo na ikaw yung susi para matupad niya yung mga pangarap niya. Let them feel na nothing to lose and something to gain. Okay, so siya yung magbe-benefit at hindi ikaw. Yun yung kailangan. Kumbaga, kung ano yung needs niya, kung ano yung benefit niya, yun yung maiparamdam mo sa kanya na, oo nga, kasi sobrang busy ko, wala na akong panahon sa mga anak ko. Baka ito na yung time, ito na yung opportunity para pag ginawa ko to ng tama, sinipagan ko dito, ito na yung mag-aahon sa pamilya ko. Yung mga ganon. Kailangan, yun po yung maramdaman niya. And tutulungan versus peperahan mindset. Yon. Isa pa din po ito, no? Kailangan ma-feel ng client mo na tutulungan mo siya versus yung peperahan mo lang. Kaya nga po, very important dito yung pagka nagko-closing ka, relax ka lang, no? Yung chill ka lang. Parang mag-join or hindi, chill lang yung aura mo, kalmado ka lang. Pag masyado mo siyang inaabyad or masyado mo siyang inaanuhan, yung parang pinipilit mo na siya. No, mag-join ka na, mag-join ka na. Oh, parang mafe-feel niya no na piniperahan mo lang siya. Main goal po natin is mapa on the spot natin yung client. Okay? Ang goal natin is mapa on the spot. So kung na-invite po natin yung top mentor na siya yung mag-present. So, syempre, tayo na yung magko-closing sa client natin.
So don't let your mentor close it alone as he or she will already seem pushy. So kung nag-present na si mentor, tayo na yon. Tayo dapat yung mag-closing na sa kanya. So maganda rin po no na maaga pa lang matutunan natin ano yung mga closing techniques na pwede nating gawin. Assure the prospect that income is guaranteed. Do not assure the prospect that income is guaranteed. Ang sasabihin natin, no, um, your income will depend on your effort, yung diskarte mo, yung sipag mo dito sa negosyo. So, hindi po dito uso yung kikita ka kahit wala kang gagawin. No, mangyayari lang po yun kung ikaw ay passive income na. Pero, hanggat hindi ka pa dumadating dun sa point na yun, kailangan po natin tatrabahuhin, no, para magkaroon tayo ng passive income. Do not refer first before joining. So, kailangan po ay magpa-member muna bago mag-refer. Kasi yun po yung tamang proseso. Okay po. Yun yung standard na process po natin. So, closing tips, ayan, malapit na po tayong matapos. Closing tips, cut off Monday. Ayan po. So, halimbawa, meron kang client na talk nyo siya ng Friday. Pwede mo pong sabihin na, Ma'am, dahil magme-member ka na ngayon, today is Friday, no? Meron ka pang time. Kasi pwede kang mag-invite na dahil ang cut-off po natin is Monday. So, pag nakapag-invite ka na ngayon, nag-member yan, magkakaroon ka na ng income, mawi-withdraw mo na yan on the Friday. So, parang ganun. Or pwede mo nang mabawi yung ROI mo. Ayan po. May mababalik na agad sa'yo na income. So, pwede nyo pong gamitin yon as closing tips para makapag-invite na agad siya, di ba? Kung halimbawa, Friday pa lang, nag-join na siya. O meron pa siyang Saturday, Sunday, at saka Monday. No, para may maipakausap. And if ever na ma-close deal yon or magbayad agad yung client, o at least meron na siya agad na balik. Yan. Sir, pwede ka na mag-refer agad para pagdating ng cut-off, may income ka na. Yan. Slot reservation. Pwede tayo mag-reserve ng slot para ikaw na mauna. Yung susunod na ma-refer ko, under mo na. So, dito pwede po yung may mga down payment na. Yan. Pwede siyang mag-down payment. Halimbawa, sir, ito, down payment ko para ikaw na, unahin na kita. Parang ganan. Credit card option or PayPal, ito ginagamit din for staggered payment. Kasi yung iba, wala silang pera, wala silang cash, pero mayroon silang credit card. So, pwedeng pang closing yun. Ito ma'am, pwede kang magkaskas dito. Pwede mo siyang ipa-installment. Nasa sayo, gusto mo 1 year to pay, 6 months to pay. At least meron ka ng negosyo dito, meron ka ng products agad nang hindi ka naglalabas ng pera. Okay? One account policy or yung one leg closing, ito po yung possibility of spillovers. Ma'am, dahil one account policy naman po tayo dito, once na mag-join ka na ngayon, possible po yung mga mag-join na next, under na po ng inyong organization or under nyo na po siya, nasa ilalim nyo po siya. So, ibig sabihin po, yung mga points, yan, magkakaroon ka na ng points doon, waiting points. And yung 1 point po natin dito is equal to 1 peso. Yan. So, good as cash na po yun if mauna ka na mag-join. Yan. Abono, case-to-case basis po ito. Depende kung kakilala nyo talaga yung popondohan nyo or aabonuhan nyo. No? Ito is kung gustong-gusto talagang mag-join pero let's say dating pa ng pera niya, isasahod pa, pero gusto niya na mag-join ngayon, so pwede mo siyang abonuhan. Pero ito po ay hindi in-offer sa kahit kanino. Kailangan po ay yung mga trusted nyo lang, close friends nyo. Reminder, promise only what you can deliver, then deliver more than you promise. Yan. Ito po, importante po ito, no? Kasi kapag meron tayong pinangako at hindi natin natupad, nawawalan na ng interest yung ating mga members, yung mga clients po natin, no? Na nagba-back out na yan, o kaya nawawala ng gana. So, mangako lang po tayo ng kung ano yung kakayanin natin, no? Pero, i-deliver natin o ibigay natin yung mas higit pa sa kaya nating ipangako.
para matuwa sila. Encoding and spillovers po, yan. Ask your mentor how to encode ASAP. Encoding should be extreme left and extreme right only. Okay. Yung first encoding po, automatic yan na pupunta sa spillover side. Okay. So sa system na po ang may ano niyan, may control niyan. Automatic na yan. So ang mayroon lang tayong control is yung second DR natin, no? And onwards. Yon, yung second direct encoding on the other side na yon. Spillovers are your responsibility, not just a bonus. So kung napa-spill sa'yo, so it's part of your organization na din. Ibig sabihin, responsibility mo na tulungan din po yung mga napunta sa'yo or yung na-spill sa'yo. And lastly, 2C, connect and communicate. Very important po ito, no, para mag-grow and para ma-build, ma-maintain, ma-retain natin yung relationship, no, within the team. Connect and communicate. So that's all po. Just keep pushing and stay focused. Your hard work will pay off. To God be all the glory. Thank you so much. This is Vanessa Squeta and I am worldwide. Back to you, Mentor Christian. Nawala na si Mentor. Ayun. So, thank you so much, Mentor Vanessa. Pwede bang palakpakan naman natin, no, si Mentor Vanessa. Grabe yung binagsak sa atin na manual. And I'm sure, no, yung iba dito nakapag-take down notes na, no. So, katulad nga ng ano natin, nung sinabi ko din last week, no, na kailangan lahat ng binabagsak every Wednesday is nanonote natin siya para tayo naman yung magbabagsak sa mga members natin. And ayan, ibalik na natin sa host. Eh, nakabalik na din siya. Ayan. So, thank you so much, Mentor Vanessa, no? So, saktong nalobat yung isang phone natin. Pero ayan na. Hopefully, I don't know if ano yung nasabi ni Mentor Aurelia. Pero, good thing, no? Maganda po, nakapag-take down notes nga po tayong lahat para po, yun, no? May another baon na naman po tayo sa another week, no? Ayan. So, before anything else, mag-share po ng kanya-kanyang insight, no? Okay lang po ba mag-photo op po tayo, mga mentors? And so, and open cam po tayong lahat, mga ments. Ayan. Ayan, may mga hahabol pa po ba? Ayan.